Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also a mom. For today's video nga po pala, umagang-umaga, ito naman po talaga nadatnan ko nung pag-uwi ko dito sa bahay. Abang sarap. Wala nga po pala si Ate Sheila, may daladala nga po palang Jollibee at sinamahan pa po talaga ng Escalanteng bulalo. Wow! Ayan na naman nga po, tututsibog na naman po ang above ninyo. Kaya naman po ayan, kumuha na po pala ako ng plato at nagsandok na nga din po ako ng kanin. Jollibee nga lang po pala ang kakainin ko dito, gawa ng hindi nga po pala ako kumakain ng baka. Kaya naman po mamaya na lang po si Baby Sherry pagising niya, ay siya na lang po talaga ang papakainin ko nitong may sabaw. Pinas forward ko na nga lang po pala yan para mapabilis po talaga yung pagkain ko. At talaga namang mapapasabi ka na talaga ng thank you Lord sa mga pagkain binibigay mo sa akin. Araw-araw, kahit naman talaga nagdadagdag ang kilo ko at ang taba ko ay okay lang. Basta may pagkain sa lamesa ay okay na yun sa akin. Chitsibog na talaga ako ng bongga. Lahat nga po pala ng mga vlogs ko ay hindi po talaga mawawala ang pagkain. Dito nga po pala sa part nito ay nandito nga po pala kami ni Kila Mama. Gawa ng sasama na naman nga po pala kami papuntang dait. Wala nga po pala talagang kasawaan sa pagpupunta talaga ng dait. Gawa nga naman po talaga kailangan ko po talaga ng content sa araw-araw. Pupunta nga po pala kami ngayon dyan sa dait. Gawa na nga po pala, bibili nga po pala kami ng kandila at mga panghanda sa undas. Kung hindi nyo nga po pala naitatanong, every year nga po pala kapag sasapit nga po pala ang November 1 ng undas, ay naghahanda nga po pala dyan si Ate Sheila at sila Ate Mara para nga po daw sa mga ligaw na kaluluwa. Isa na nga po pala kami sa mga naniniwala sa mga ganong tradisyon ng mga Pilipino. Gawa ng sabi nga daw po pala nila Mama, halimbawa po kapag undas nga po pala o November 1 po talaga ay kailangan po magtirik ng kandila. Papaalala nga daw po pala dun po sa mga yumao nating kamag-anak. Sinasabayan nga din po pala namin ito ng mga pagkain, mga handa po pala para din naman po maging special po ito sa mga yumao naming kamag-anak. Diyan nga po pala sa part na yan ay nagpunta nga po pala kami dyan sa 168. Dahan nga po pala yan na para din nga po palang 101 dito sa dait. Correct me if I'm wrong kung tama po talaga yung pangalan ng tindahan na yan. I-comment po sa comment section kung ano po ang tawag at pangalan ng tindahan na yan. Tapos nga po pala namin mamili ng mga kailangan namin para po dito nga po sa undas ay nagpunta na nga po pala kami dito sa sasakyan. Habang wala pa nga po pala dyan sila Ate Mara at sila Ate Sheila ay nagkain nga po pala kami dito ng chicharon. Nagbili nga po muna kami dun sa may labasan. Wala kumakal taguntong. Kain na taguntong. Ikaw, ako bulog pa ako. Aba, ito nga po pala si Ate siya kaya napapakain daw po sa tagungtong. Kaso nga po sabi ko, busog pa ako kaya umuwi na muna tayo. Busog pa nga rin po pala dyan sila Ate. Kaya naman po umuwi na po talaga kami. Kaso nga lang po sabi po ni Ate ay magdaan nga po mula kami sa HP. Tapos po ayan, kumuha po pala kami ng big card. Kaya naman po ayan si Ate Shaki. Sinakay nga po pala si Baby Sherry. Tuwang-tuwa nga naman talaga ang Baby Sherry. Gawa ng kala po talaga isa kanya po yung mga biskwit ay binibigay nga po at mga nilalagay dyan sa food card. Ayan, tuwang-tuwa nga po pala ang bata. Gawa ng ang dami nga po pala binilalagay dyan ni Ate Shaki ng mga pagkain. Naakala naman talaga ng bata ay kaya niyang kainin. Kaso nga lang po yung iba po talaga dyan nachichire. Kaya bawal nga po pala talaga. Bumili nga po pala kami ng mga ganyan para nga po pala pasalubong sa mga bata. Lalong-lalo na nga po pala kay Kuya Ace. Pagkatapos nga po pala namin pumili ay nandito na nga po pala kami sa cashier. Hihintay nga po pala kami dyan kay Ate Mara gawa ng magkuha nga po pala siya dyan ng buttered. Kaya naman po nung nandyan na po pala si Ate Mara ay nagpunta na nga po din sila dyan sa may cashier. Gawa na magpabayad na nga din po pala sila. Counter nga po pala yun. Hindi po talaga yung cashier. Pag-uwi nga po pala namin ay nakita nga po namin itong bahay na ito. Isa nga po paalala na may naaalala nga po pala si Ate Mara na isang tao. Na siya naman pag nakikita silang dalawa ay nagtatago naman talaga ng husto. Nakalimutan o sadyang kinalimutan talaga ang kanyang atraso. Na pinakinabangan naman talaga ng husto. Kaya naman talaga yung may mga atraso dyan, maliit man o malaki. Huwag nyo naman abusuhin yung mga inuutangan nyo. Ay, ang bulgar. Ate, baka naman. Nakauwi na nga po pala kami dyan sa bahay at nagawa na naman nga po pala kami dito ng macaroni salad. Gawa na nga po na ubos na naman po yung ginawa naming una. Kaya naman po itong si Ate Mara ay nagbili na naman po talaga ng gawaing macaroni salad. Gawa ng sarapan nga po talaga siyang tunay. Nigay ko na nga po pala dyan kila Ate Mara ang paggawa po niyan. Kaya po ito naman po ang aking ginawa. Nagbalat na nga po pala ako dyan ng kanggos para po pang iraid mamayang gabi. Mayang gabi nga po pala ay gagawa nga po pala kami ng suma na may palaman. Na kung tawagin nga po pala namin dito itsitsiritsit, alibangbang, salagunto, salagubang. Tunay po, nililibang ko na lang po talaga ang sarili ko kahit hirap na po talaga ako magbalat dyan, dintik na yan. Naman po, naisipan ko na magtawid bahay, magtulong naman po siya dito sa pagpabalat ko. Gawa ng hihirapan na po talaga ang bunso niya. Matok nga po pala ako dyan sa gate nila. Gawa na kapag di ka po dyan nagkutok, baka lapain ka talaga ng mga aso dyan. Abay, hindi naman po talaga itong lalapa sa akin. Yung aso po talaga ni Ate Joanne, abay, lalaki naman talagang tunay.
Diyan nga po pala talaga sa part na yan ay nagtulong na po talaga yung magtita na yan. Gawa ng baby share nga po pala ay nag-iiyak at napapadede na kaya pinadede ko na nga muna. At tapos nga po pala ang balatan, ayan, hinugasan ko na rin po dyan yung kanggos at iniraid ko na po talaga ng mga bilisan. Fast forward ko na po yan. Kahiram nga po pala ako na iradan dito kay Ate Chi. Binaalala ko naman yung mukha ni Ate Maris. Peace tayo ate. Nga po pala sa part na yan ay nagtulong nga po pala kami ni Ate Shil na idaranganin po pala itong dahon duman sa kalayo para nga daw po maayos po tsaka mas mabilis nga daw po yung pagbalot ng suman. Habang ako naman po ayan nililinisan ko naman po talaga tsaka pinupunasan ko po na maayos yung dahon. Sabi ko nga po pala dyan kay ate tsaka kay mama, abay inay grabe naman pala talaga ang proseso nitong pagluluto ng suman. Pero naman po talaga pag naluto naman po talaga itong suman ito ay lintian. Mawalilingawan nindo ang mga agum-agum nindo. Tanga po pala dyan si mama tsaka si Ate Shil lang suman gawa ng ako nga po pala umuwi na dun sa greenhouse. By the way po, maraming salamat nga po pala sa mga nag-follow sa akin at yung hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, share, comment sa akin comment section at huwag niyo pong kakalimutan, Irish Wardy Vlogs. Thank you so much.